This has to stop right now! Oh, yan talaga ang sinabi ni Mayor Baste Duterte, mga kababayan. At halaka, mayroon na namang gagamitin ang mga bangag, mga kababayan, na ebidensya laban kay Baste. Dahil, machismosa yun sinamatibag, mga kababayan na lahat na lang nang sasabihin ni Mayor Baste, nilalagyan nila ng kulay, mga kababayan, kahit pa'y parte yan ng kanyang freedom of expression and speech. Pero eto ngayon, sigurado tayo, naniniktik na naman dito ang mga bangag, mga kababayan. At malamang sa malamang, idadagdag nila itong speech ngayon ni Mayor Baste, mga kababayan, sa kanilang compilation para kasuhan si Mayor Baste later on. Panoorin niyo po, ha? Gusto kong malaman nyo na I am only here as your instrument. I am not here for personal ambition. I am here to make this country work. Talaga? Eto mga Duterte, mga kababayan, hindi sila ang gusto, mga kababayan, na umupo dyan sa pwesto. Ang mga tao ang gusto, ang nagtutulak sa kanila, mga kababayan, na sila ang umupo. Masyado nang mataas yung masyado nang maraming nangyari. Sa ating bansa. The core objective of one of the core objectives of PDP Laban is what? It is Laban. federalism. We have to remember this. Lumalaban ang PDP Laban. Tsaka sana maituloy yung pangarap ni Tatay Digong na federalism. Para naman mabigyan ng tsansa, mga kababayan, ang Visayas at Mindanao at iba pang mga probinsya na umunlad naman nang hindi umaasa, mga kababayan, sa Imperial Maynila o sa national government. Dahil ngayon, lahat ng taxes binibigay doon kay bangag, mga kababayan, sa taas. And then sila nang bahala na, eto lang sa inyo, sa inyo, sa inyo, sa inyo. Kung mayroong federalism, mayroon ng autonomy ang bawat lugar, mga kababayan. Ang pera nila para sa kanila. Because we believe that in a federal system of government, we will be able to govern ourselves kung paano natin talaga gusto yung direksyon ng ating bansa. Look now, in a unitary system of government, anong nangyayari sa atin? We are paying our taxes. Saan napupunta ang mga buwis natin? Andon sa itaas. Tapos sila nang bahala. Kami nang bahala kung saan namin ito gagamitin. Bahala na kayo dyan. Mag-ambag lang kayo. Basta kami, unahin namin flood control. Wala ya. Ay nako. Instead of opening up the Blue Ribbon Committee on the flood control, Yung gusto mapaimbisiga sa flood control, anak kung saan kulong. nawawala ang trilyon-trilyon nating pera, ano ang priority ng administration ngayon? Magpakulong Yung ng kalaban. impeachment ng Vice President. Demolish sa mga kalaban. Because we all know, pag hindi nila matatanggal ang Vice President ngayon, Nakikinig yan si Matibag. Careful dyan, Baste. Baka kasuhan ka nila. hindi sila makalagay ng presidente nila on the 2028 elections because he is a great threat sa presidency this 2028. Ayan. Now, I go back. Tingnan nyo, the unitary system of government, presidential one. They have so much control and so much power, and that is centralized right now, kaya nangyayari sa atin to. The president can threaten anyone. Oo nga, parang diktador na si Bangag, no? Tingnan nyo, walang natitira. Dalawa nating senador, Pinakulong. isa nating senador, Si Bato, tinaboy. kinulong nila. Our guest candidate during the midterm elections, Rodante Marcoleta, just because he wants to Pinakulong. open the Blue Ribbon Committee on Flood Control, Investigation. ano ginawa sa kanya? Pinakulong. Do we even have freedom at all at this point dito sa Wala bansa na. natin? This is silent martial law and dictatorship, mga kababayan. The former president, nasan ngayon? He's in The Hague. He's in the ICC. And clearly, walang jurisdiction. We Alaga. know the process and they broke the process. And mind you, this is an establishment that should be an honorable one. And yet, they move like syndicates. Parang sindikato, no? Ang galing ni Baste na magsalita, mga kababayan, no? Wala yung binabasa, ha? Wala yung binabasa, mga kababayan. Spontaneous yan. Kung mayroon man siyang mga key points lang siguro dyan, mga kababayan, pero yung kanyang sinasabi ngayon, spontaneous kanyang isip. They have Kagaya cooperated ni with Tatay the Digong. president who moves like a syndicate. Papayag kayo na ganito na lang tayo? Hindi. We have to do our duty and responsibility for our country. All of us members of this party will not have an ambition of his own, and our collective ambition is to lift this country up from all of this corruption, from all of this evilness that is happening to our country right now. Evilness.
This should stop right now. Now, wala. Right now, ha? This should stop. Itong corruption, mga kababayan. Huwag nila sabihin na gustong magpatanggal ni Baste. Ang sinasabi niya, the corruption, this should stop right now. Yan naman talaga ang dapat na gawin. In the 2028 elections, tama na. Okay na to. Tama na daw, okay na daw yun. Yung mahalaga kasi, yung kinabukasan, I have children. Mm. You have children. You have grandchildren. What kind of Para sa future ating do you mga want anak. for these kids? A world Gusto nyo ba maging bangag ang iyong mga anak? No. No, no, one that, never. that one that we have now? Or a better one? So we have to fight. Kahit gaano sila kalaki, makapangyarihan, nasa kanila lahat ng pera, tinatakot nila ang lahat, kinukulong nila ang lahat. Hindi tayo titigil hanggat sa hindi tayo mauubos. Pero mauna muna kayo ha, ako na last kulong. Oh. Huling barahan natin si Baste eh. Pero maluoy tama, maawa tayo sa kinabukasan ng mga bata. Yan talaga ang... And yung pera, sinasayang. Sinasayang, it is estimated that we Trillion. have lost up to 1 trillion in corruption More than. Sa tingin natin, more than mga kababayan. already. Ilang years na silang nagnakaw eh. And look at our environment. Look at the people. People are still suffering. People are still hungry and very dissatisfied with this government. The survey showed, ang presidente natin ngayon got a Bangag. survey, Negative. an approval rating, which is a disapproval rating, negative 27. Oh, grabe. Tapos pa daw? Good job pa rin mga kababayan kahit negative, ha? Di na natin kailangan Para sa kanila, good job pa rin yan. pag-usapan pa. The people are already Suffering. Tawag ni. Disgusted with the nagva. The Dissatisfied. people already know. The people already know. We are tired and we do not want this anymore. We don't But want Nemo. I guess the upside of things, tingin ko rin naman maganda. Kasi nakita ng mga Pilipino kung ano ang klaseng gobyerno Ang bangag. ang hindi maganda. They have contrast to what former President Rodrigo Duterte did to this country when he was president. Oh, at least napakita mga kababayan sa sa mga tao na sige, parang yin yang mga kababayan. You cannot see good if there is no evil. At least ngayon, alam na natin ng evil mga kababayan, ng mga bangag. Ayaw na natin ng evil. So dito na tayo sa mga Duterte mga kababayan na good governance. And he made this country great. He made us Filipinos proud of our country. So which is good contrast. Ngayon, pag upo ni Bangag, Bangag! ano nangyari? Ay! That is why people are very dissatisfied because nakikita natin ang difference, ang diferensya ng noon at ngayon. I think I should... Tapos sasabihin nila, maganda na daw ang buhay ng ngayon, mga tao, ang mga buwisit. Yun pala, tinutukoy nilang mga tao, yung mga bangag din kagaya nila. Marami pa tayo di agenda. But gusto ko lang ulitin, I am here for you as your instrument, as your leader of this party. Kung anong gusto nyo ang direksyon na susundin natin, I will listen to you. Kung tingin nyo anong ikakabuti para sa ating partido, ikakabuti ng ating bansa, ikakabuti sa atin, ng mga sarili natin at sa mga pamilya natin, I will listen to you. This should be a collective effort. Lahat tayo magkaisa. I really value unity. But not unity with the gurakot mga kababayan na Marcos. Tama na, nabudol tayo once. Kailangan natin magkaisa. Kung may problema, may kailangan kayong ipaabot sa akin as president of this party, let me know. Then my ears are open and they're ready and I am very willing to listen to you. All the members, galing sa pinakababa hanggang sa akin sa pinakataas. Thank you so much for your trust again and confidence in me. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Mabuhay! Mabuhay. And soon, kita-kita tayo. Sana sa hindi sa kulungan. Baka ubusin sila ni ni Bangag mga kababayan, no? 'Di ba yung Operation Romanov mga kababayan na inubos yung pamilya Romanov. Tapos si Lisa mga kababayan ang nagsabi na ng Romania. Andun sa ni Tunying mga kababayan sa interview niya. Napakadali daw mag-contact ng mga Romanian. Although yung Romanov mga kababayan is Russian yan. Pero parang
Hindi kasi necessary na Romanov na Russian Operation kasi ang tawag So, hindi yung family Romanov dahil ubos na sila. Wag lang kayo talagang tumigil. Keep on pushing. We are getting there and we are winning. Huwag kayong papayag mga kababayan, huwag tayong papayag na manaig itong mga bangag nang hindi tayo at least nagsasalita at kumakalampag. Congratulations! Og maayong hapon, magandang hapon sa inyong lahat. Kay Inday Sara, lalong nagkakasimpatya ang tao. Alam mo, Dito tayo sa lalong panggigipit ng mga bangag mga kababayan kay VP Sara. Lalo tuloy nagkakasimpatya ang mga tao. Tumaas! Umaasa ang mga bangag mga kababayan na bababa ang tiwala ng tao kay VP Sara dahil sa impeachment. Lalong tumaas! Nako. Tapos yung gustong ipa-impeach si Sara mga kababayan na si Rizal Antivirus, wala na. Almost na negative na mga kababayan. 0.01. Ay nako. pareho ng pagbibigay ng ayuda. Tiningnan ko yung huling pulse. Oo no. Ang binibigyan ng ayuda ni Bangag mga kababayan Class E. Tapos sa Class E mga kababayan, humarurot si BP Sara number 1. Sa survey, yung June 28 up to July 6 na survey. Makikita mo yung poorest Hindi of the poor, hindi umubra si Class E Nagba. income level. Sumipa doon si ang disapproval rating ni Presidente Bongbong sumipa ng 74%. Oo. Namigay pa yan ng ayuda ha. Good job naman mga kababayan na akala natin itong Class E yun ang nabibili na ng Bangag. Hindi nagpabili mga kababayan. Dahil sa totoo lang, ang Class E naman ang talagatang biktima ni Bangag mga kababayan Dahil sila dapat ang binibigyan ng magandang mga programa mga kababayan ng gobyerno. So ninanakaw ng gobyerno. Nawawalan sila ng mga programang para dapat sa kanila. Kaya negative si Bangag sa Class Ang E. disapproval rating. Yun ang binibigyan ng ayuda. So ano ibig sabihin? Una, ang tao, miski na gaano kahirap, alam nila na pera naman namin itong binibigay nyo, binabalik nyo sa amin. Pangalawa, pag pinapipila mo ang tao para sa init ng araw, basic. para lamang Hindi lang pinapapila mga kababayan, pinapakinig pa sa mga buladas nila. Sama-sama tayong babangag, ganyan mga kababayan. makakuha ng 2,000, Oo. parang iniinsulto mo yung dignidad niya Insult. Parang ginagawa mo silang pulubi. So, imbis na matuwa sa'yo, nagkakaroon ng resentment Visit pa. ng taong bayan. Di ba pareho nung papipilahin mo para sa 20 pesos na bigas? Bigas! 10 kilo mga kababayan. 10 kilo na bigas tapos kulang pa ng 1 kilo. Animal. Di ba? Madali Di ba? Tinimbang nila. Ang 10 kilo, 9 kilos lang. araw pa, pipila na yung senior citizen. Inaati mo tao na Pati bigas na 10 kilo, ninakawan Patay pa. pa. Oh, may namatay pa. May namatay. Kasi isa sa mga huling, actually pinaka-latest ito na akusasyon kay Senator Robin, yung ang prosecution daw ay dapat hindi one-sided. Yan ang sinabi ni Sen. Pero pinuna ito ng Hindi naman yun ibig sabihin na kumampi siya mga kababayan sa sa defense. Kundi, ang prosecution, dyan sa impeachment mga kababayan, ang kanilang purpose ay para ilabas ang katotohanan. Ang katotohanan mga kababayan, hindi yan one-sided. Pinagmukha nilang bobo si Senator Robin, talagang pinagtawanan nila mga kababayan na talaga namang one-sided kami Ang ibig sabihin ng Senator Robin, huwag kayong bias, huwag kayong double standard. Ungas. Yan nga si Matibag mga kababayan. Di ba? Hindi nga dapat yan alas ng prosekusyon dahil dapat neutral lang yan mga kababayan dahil gobyerno yan Ngayon, para lang star witness talaga mga kababayan na nagpo-prosecute kay VP Sara tapos mga guni-guni mga kababayan ang kanyang mga pinagsasabi. halos Chismosa lahat lang. ng mga Chismosa booking lang. lawyer. May isa ka pang paborito Yung pwedeng maging endorser ng toothpaste. Oo. Oh, si Chel Jokno, yellow ang ngipin nun Hindi yun pwede maging endorser na toothpaste. Walang bibili. Kasi yung dilaw ng ngipin niya mga kababayan, ang kanyang butong pagkadilaw. Yung political analyst na walang trabaho. Oo, ngayon political analyst na, hindi katulad ni Sir Lito, no?
Sino yun? Si Llamas. Ngipin din mga kababayan, no? Si Llamas, yung mayroong tartar. Oh, yun, tama. Paborito kayo. Visit. matakas sa Si Llamas na patatas. Sabi ni Gonzo, patatas. Ang masasabi ko lang sa ating mga kababayan, kung panonoorin niyo po nung buo yung palitan ng salita, at ito naman, mahirap pong mag-umpisa doon kasi sa hearing dahil bawal po yan. Doon na lang po sa sinabi nila sa press con nila. Ang sabi nila sa press con nila, ang sinasabi ko daw, na one way, masyado naman kayong one-sided eh. Ang sinasabi ko po doon, kasi, bakit ang prosecution, binabanatan nyo ang mga Senator judges. Hindi nyo dapat ginagawa yan. Kasi judge yan eh. Saan ka naman nakakita ng prosecutor, babanatan mo yung judge? Binabanatan nila. Dahil ang sabi ay ang daming sinasabi na hindi daw, mga kababayan, hindi daw related. Anong hindi related? Lahat ng yan related sa impeachment. Pati nga pagpapakulong nila kay Senator Marcoleta, kay Senator Bato, lahat ng yan related. Yung mga nakakulong na senator judge. Si Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy, tsaka si Senator Marcoleta. Banat sila, si Ridon. Ridon ang ilong, visit, Hindi sila dapat Coque. siya mag-participate. Binabanatan ni Dilima. Oo, Hindi yan Saba. dapat mag-participate. Anong pakialam nila? Rules namin yun. Dapat hindi dapat sila nakikialam doon. Yun yung sinasabi ko. Pinapayagan nyo yung mga may kaso na mag-witness dito. Pero yung mga senador na may kaso, kako, na hindi naman final and executory, wala pang nangyayaring hearing, ayaw yung payagan ditong mag-participate. Anong karapatan nila sabihin sa amin yun? Medyo itong mga ito, para itong mga langaw. Langaw! Na nakasakay sa kalabaw. Dapat pag... Lalong-lalo na yung sinaridon, mga kababayan. Mga langaw, hindi lang langaw, bangaw. Dapat pagsabihan yan ng aming impeachment court na pagbawalan yan sa... Wala silang karapatan eh, hindi ko nakikita. Meron na ba kayo nakitang piskal na binabanatan yung judge? Abi, pambihira. Dapat po ata makontempt yung mga ganyan. Yan po ang dapat mangyari. Kasi alam nyo, ang aking pakiusap. Pag ako po nagsalita doon, meron, kilala nyo naman, mahirap magsalita kasi sub-judice tayo, no? Sana, panghawakan natin yung sinabi ni Patron. Gusto ko maintindihan ng taong bayan kung ano tong impeachment. Huwag nating daanin ito sa masyadong legal at masyadong Inglesan na mga salita. Kasi, di ba sabi nila para sa bayan nito, itong impeachment? O ba't ayaw natin ipaintindi? Dapat ipaintindi natin. Hindi tayo pwedeng... Sila tong sabi na huwag daw masyadong mag-technical. Pag nagiging technical ako, sasabihin naman nila, alam nyo, ang hirap eh. Speaking of sub-judice, Senator, yung bang ginagawa nilang mga press con na yan, araw-araw na press con na ginagawa nila, hindi ba yan Inaantay ko nga pumapasok? yung spokesman ng impeachment eh. Inaantay ko nga magsalita eh. Ang ginagawa pa ng spokesman ng impeachment namin, ako pa ang binabanatan. Sabi ko, iba talaga ang panahon ngayon talaga. Ganon? Yung Opo, yung Atty. impeachment, Tonggol? si Tungol. Oo. Ako pa ang binabanatan. Alam namin yung puso mo, hindi pa politiko eh. Opo. Buti nakakatiis ka, paano mo nilalabanan? Iniisip ko na lang po yung taong bayan. Kasi pag ako pang nagsawa dyan, sino pa? Buti hindi ka nangungwelyo eh. Muntik na. Alam nyo, yun, matagal, tinanong yan eh, ni Pia eh. Sabi ni Senator Pia, may mga kasama kami na ganyan mag-threat. Di ba? Pero nakita naman ninyo, wala naman nangyaring ganon. Ibig sabihin, minsan pagka masyado nating siniseryoso yung mga bagay-bagay, yan ang ano eh. Dapat iwasan na lang yung mga satsat ng satsat kasi para... Pero alam nyo actually, mas tama si Senator Robin doon sa sinabi niyan, dapat yung prosecution hindi one-sided. Kasi nasa ano yan, issue yan ng Supreme Court sa Sipiran na in-issue na kung saan ang primary job ng prosecution is not to convict but to give justice. Opo. So,
ang mali talaga dyan yung mga humuhusga kay Senator Robin. Pero ito ang tanong, mukhang tinatarget talaga kayo ng, ewan ko kung sino tong tumatarget, pero handa ba kayong harapin at makulong din? Oo naman. Kulungan din nila ako matatakot sa kulungan. Ako, ano yan Kumbaga, dyan ako nag-Islam, dyan ako nag-Muslim, dyan ako bumait. Hindi ako matatakot dyan. Ang nakakatakot dyan, yung gagawin ka ng kaso. Yun ang kasi kung ako, nung nakulong ako, inamin ko, talagang siraulo ko ng panahon na yun, dapat ako makulong. Pero pag ikukulong ako ng gawa-gawang kaso, medyo mahirap tanggapin yon. Yung pangungulungan, madali yan Pero yung kinulong ka, nang alam mong hindi mo namang ginawa, ay pambihira yun. Pambihirang... Mukhang senator, yan ang umuugong na balita ngayon, mukhang mauubos kayo. Tila ang nadidinig po natin, isusunod si Senator Cayetano, tapos kayo. Kasi kayo yung mga nagsasalita na ngayon na may sense Hindi lang yung parang pagmamalaki nyo lang na 29 years kayong mambabatas, yung meron talagang laman. Ika nga. handa naman po tayo dyan. Handa po tayo dyan. Alam nyo, pati kabuhayan namin, tinitira na nan. Pero paano yung boto? Kasi kung mababawasan kayo na mababawasan. Yun nga ang sinasabi ko Bakit itong impeachment court, hinahayaan nila magsalita yung mga prosecutor na gusto nila magbawas sila. Yan ang Ba't sila intention nila nagdidesisyon, Parang sila nagdidesisyon. tapos gusto nila lumiit yung 2/3. Parang, bakit ganito? Anong to? Alam niyo, malaking constitutional crisis ito, Kasi konstitusyon yan, Hindi natin pwedeng baguhin ang konstitusyon ng sasabihin ng, halimbawa lang, kasi parang ang dating, hihingi sila ng interpretasyon sa Supreme Court. Malabo yun. Kasi kung amendahan natin yung saligang batas, magkaroon tayo ng constitutional assembly, baguhin natin. Hindi pwedeng i-interpret yun na sila mismo lang, sasabihin lang ng Supreme Court. Nabawasan natin yung 2/3. Halimbawa, naging 20 na lang kami. Ilan ba yon? Ilan 2/3 niyan? Sabihin mo na 16. 14 na lang? Ganon? Teka muna naman. Pero Sir Lito, di ba binanggit na yan ni Escudero? Binanggit na rin actually ni Lacson, 16 talaga Ano kaya ang dahilan kung bakit talagang Pinilit pa rin, inuunti-unti sila na ikulong at posible pa bang bumalok? Okay, sa bagay, may bendalo sila. Posible pa bang baluktutin yan at gawing mas mababa? Imposible yan. Sabi nga ni Senator, it will create a constitutional crisis. Kasi mawawala ka lang sa pagiging senador kung mamatay ka, kung mag-resign ka, o ma-expel ka. Para mo i-expel ang senador, paano mang kadahilanan, 2/3 vote din So how do you expel Marcoleta, Bato, and Jinggoy? Wala yan. Miski idulog nila sa Supreme Court, miski si Chief Justice Hilario Davides, sinabi na 16, di ba? Sir Lito, Yung mismong gumawa. Oh. Yung mismong gumawa ng konstitusyon. Sir Lito, anong nakikita mong resulta o parang bilang isang strategist? Ano ba to? Bakit ang init-init lagi nila dito sa impeachment na to? Kasi May mga bagay pa dapat unahin. Planado ito, antimano Ito'y conspiracy talaga dahil nga una, walang kandidato ang administrasyon sa 2028. Kita mo nga, pinakamataas si Vince Dizon, 1%. Di ba? sa hanay nila. Pangalawa, kung hindi man nila ma-convict si Inday Sara, sisiraan nila na sisiraan in the hope na yung numbers niya bumaba. Mataas pa. Speaking of planado, sa tingin niyo po ba dito, from the beginning, pinagpaplanuhan na talaga nilang uwasakin o pabagsakin si Bibi Sara? From the very beginning. Kaya din ganyan ang galit ni Inday Sara Kasi na-discover niya later na talagang pinroject siya. Kaya siya galit na galit. Kasi she joined in good faith. Aminin naman natin, kung hindi naman pumayag si Inday Sara na magbisi kay BBM, mananalo ba si BBM? Kami ni Bayna kay Isko nun. No? Nung nagsama si Inday Sara at saka si BBM, alam na nating tagilid Pero nandun na tayo. Alam ka naman, iwanan mo yung di ba? Bakit naman ako sasama kay BBM, di ba? In the first place, galing ako kay Ninoy, di ba? Para kaya ako sumama kay.
Pero kung halimbawa, hindi nagsalita si VP Sara, nanahimik na lang siya, hindi kumontra, sa tingin nyo, hindi... Doon masisira, palagay ko. Doon Doon masisira si Inday Sara. Hindi maaari eh. Siyempre, meron Mababagsakin pa rin talaga. Siyempre, may sarili siyang paninindigan eh. Di ba? At nakikita niyo yung pagkakamali. Pag hindi niya sinabi yung paninindigan niya at hindi niya punahin yung pagkakamali, yun ang betrayal of public trust. Di ba? Pero Sir Lito, mukhang nagkamali sila kahit mapabagsak nila si VP Sara Duterte. May Senator Robin pa tayo eh. Patay tayo dyan. Number 1 senador. Number 1 VP. Baka doon papunta. Kaya pala Nagkamali pinagsasabay, no? Binabanatan. Nagsasabay sila eh. Pala. Pero meron ako narinig nung nakaraan kay Sir Lito. Itong impeachment, nabanggit ninyo na napakadelikado nito na nakatutok dito ang tao. May flood control, scandal. At the same time, may budget para sa 2027. Pakipaliwanag nga yan. Yan ang isa pa, no? Dinidistract nila ang taong bayan na tutukan yung impeachment, makalimutan ngayon yung issue ng flood control. Makalimutan yung mali-malitang pera na binibigay sa mga congressmen at kung kani-kanino. No? So natapagtatakpan. Ngayon lang, di ba? Nakalimutan na yung Blue Ribbon naman, hawak nila ngayon. Ayaw naman imbestigahan ng Blue Ribbon yung tawagin yung Move on na daw. Move on na daw sa flood control. ex-soldiers, Yun ang sabi, move on na sa flood control. Tapos, ang mas nakakatakot dito, next year, ang budget, ang panukalang budget, 7.2 trillion. That is 600 billion more than last year's or this year's budget. Pag nakatuon ang pansin ng tao sa impeachment, baka mag-fast break na naman sila na kung ano kagaguhang unprogrammed allocations na naman. Imbis na flood control ngayon, farm to market roads naman. Kaya kailangan bantayan. Pero ngayon, kasabay nitong impeachment, no, ilalo sila bumubulusok pababa. Pero sa tingin nyo, kung halimbawa nag-focus sila sa flood control, mag-iiba ba yung sitwasyon? Tataas ba yung ratings nila? Or paano? Ang problema sa flood control, sila ang ano eh. Natuturo eh. So pag pinag-usapan nila, sa kanila din. Sila yun eh. Sa kanila bubuelta. Makukul. Parang ganon. So ano po? Ano pong nakikita niyong sasabihin ni President Bongbong Marcos sa SONA? Kung meron man. Pasulunganin yan. Pwede ba wala na lang? Ganun? Pasulunganin yan na naman. Alam mo, napaka-importante niya itong zona na ito. Ito yung penultimate eh. Fifth zona to. Next year, pamamaalam na yan eh. Yung huling zona, pamamaalam. Kaya sabay yan. Hindi, Mamamaalam? last ano na yun, last zona na yun. Namamaalam ka na lang. Ibang paalam. Na sabi mo, ito nagawa ko, ito nagawa ko. Problema nitong penultimate zona na to. Una, sisingilin siya doon sa mahiya naman kayo. Kasi, mahiya naman kayo, o yung mga nagpapalakpakan ng mahiya naman kayo, ng mga, sila yun, sino napakulong mo? Baka Isang taon bago na ngayon, nagdaan. Sir Lito, baka mahiya na ako. Ganun yung Ayun na nga. sasabihin niya. Mahirap eh. Pangalawa, wala kang magagawa sa ekonomiya na makapagpapaangat sa ekonomiya between now and 2028. Okay, nandun yung dahil sa giyera sa Iran. Pero tingnan mo, yung VAT sa langis, bakit hindi pwedeng bawasan? No? Kung nung araw 60 pesos ang litro ng diesel halimbawa, 12% yan VAT, no? 7 pesos 20 centavos ang VAT. Ngayon, kung halimbawa 80 pesos, magiging 80 times 90 na ngayon. Sir. 90 na ba? 90 times 12%, di nasa 12, mahigit 13 pesos ang nadagdag sa buwis. Yun yung tinatawag na windfall profit. No? So, lumaki pa ang kambyo, ang kahig ng ang kabig ng gobyerno, no? Dahil tumataas ang presyo, dahil yung VAT 12% ng 12% eh. Bakit hindi mo mabahagi man lang sa taong bayan yon para maibsa naman ang hirap nila? Sa Vietnam, ginawa yon. Sa Thailand, ginawa yon. Sa Taiwan, ginawa yon. Tsaka may batas na po doon. Hindi ko alam. May excise tax, di ba? Pinilit kayo ipasa yung excise tax. Hindi nila Hindi naman ginawa. Di ba? Your Honor,
Senator, Judge. Robin, kayo po, Honor, please. Natatakot na ako yung tumatawag ng Your Honor. May phobia na. Your Honor, kayo po, ano masasabi ninyo sa panglimang sona ni BBM? Kami sa minority, nagkasundo naman kami na ako, pangalawang beses ko to na hindi naman ako pupunta. So, siguro, maganda dyan yung majority ang matanong ninyo kung anong ine-expect nila. Kasi kami, Bakit? Bakit hindi Wala. ka pupunta, Sen? wala naman ako ma-expect eh. Alam mo. Pwede ba makikain? Gusto ko diretso. Ayaw niyong pumorma dun. Sayang naman yung nakabarong na. 20 million na naman ang pagkain doon. Oo, sanay na akong pumorma kahit wala akong itsura. Okay lang. Ano ka ako, hen? Nga naman. Oh, Forma, pero wala yung tura. agree ako dun. Sir, Gusto ha? Like, gusto? Malamang ipagmamalaki yung UMIC, yung upper middle income class status natin. Kung basta nag-graduate tayo sa middle income status, so upper middle income. Pero nakalulungkot doon, una, it took Vietnam 16 years to get to UMIC, yung upper middle income. Tayo, it took us 50 years bago mag-UMIC, maka upper middle income. Ang Vietnam, ang per capita net income ngayon, lumalabas na $4,950. Almost $5,000. Tayo, $4,820. Mas mababa tayo. And yet, tandaan natin, 50 taon na nakikipag-away ang Vietnam, giyera against France and Amerika. Tinalo nilang pareho yan. Sirang-sira ang Vietnam. Pero ngayon, nilamangan na tayo ng Vietnam. Ay, ano pagmamalaki mo doon? No? Pangalawa, dapat naka-UMIC na tayo, nakaangat na kung hindi nagka-COVID. Nung panahon ni Pangulong Duterte. Isa pang problema dyan, hindi yun ang batayan ng umaasensong ekonomiya. Ang problema, iilan lang ang mayaman dito sa atin at napakarami ng mahirap. 52% consider themselves poor, no, in this country. So, yung sinasabi nga ni Sen. Robin kanina, yung dapat pantay-pantay. Hindi man natin magawa yung pantay-pantay lahat. At least naman, yung talagang mahirap, umangat naman to middle class. Ang nangyayari sa atin, yung middle class nagiging mahirap dahil sa taas ng presyo. Ang inflation natin is the highest in Asia. No? So, hindi ko maintindihan kung anong klase ng economic policies meron itong ating pamahalaan. Kaya nga, ang summary ko dyan sa economic policies natin, overspending. No? Ang ating budget taas ng taas taon-taon. 7.2 trillion this year. Last year, 6.6 trillion. Overspending. Tapos overtaxing. Lahat ng binibili natin may tax eh. VAT lahat yan eh. Di ba? At patong-patong na VAT yan. Nagkakascade yan. Pangatlo, overborrowing. Utang tayo ng utang. Ang utang natin as of May, 18.55 trillion. Kay Pangulong Duterte, tumaas lang ang ating utang dahil sa COVID. Kasi lockdown tayo ng 2 taon eh. Maganda na ang ratio natin nun eh. No, bumababa na yung debt to GDP ratio natin. So, overspending, overtaxing, overborrowing. Pero ang masakit, kaya overborrowing, overtaxing, overspending, kasi overstealing. Sobrang nakaw. Kaya sobrang gastos, sobrang buwis, sobrang utang dahil sobrang nakaw. Sir, dito, hindi kaya dahil isang din dito yung form of government natin na meron, kung saan yung corruption is really open dito sa presidential form of government, which is yung sa Vietnam, socialist republic sila eh. So, tulad nga yung sinasabi pinupush ni Sen. Robin, yung baka panahon na para magbago tayo ng form of government. Actually, matagal nang dapat tayo nagpalit ng form of government. O at least, baguhin yung konstitusyon, yung saligang batas. Ang problema, too late na in the day ngayon. Patapos na eh. Dapat, halimbawa, si Inday Sara, maging presidente sa 2028, dapat yan ang unang-una niyang, unang sona niya, hingin na niya yan.
Kung ma-impeach siya, Ano na? may ikaw hindi. at ikaw ang maging presidente. Pare ko talaga. Oo. So, isusulong mo ba yung Rev Gov na yan? Alam naman natin. Ano Kasi yan? ang ganda nung sinabi ng patron natin, yung overspending. Ako matagal ko nang sinabi na dapat isa na lang ang house. Hindi na dapat tayo dalawa. Kasi nakakabagal pa yan eh. Tsaka dito sa Southeast Asia, tayo na lang yata yung ganitong form of government. Eh. Dapat mag-parliamentary tayo, isa na lang. Singapore, isa lang. Kita nyo, talagang yun, makakatipid tayo dyan. Di ba lugi tayo nun, Sen? Kasi 300 na magnanakaw na congressman yan. ilan lang kayong senador? 24. Kung mag-iisa, hindi ba magkakaroon ng Hindi, sino yung Ibig congressman? sabihin, mag-one house na lang tayo. One house na. Oo, one house na lang. Yung sinasabi mo kasi yung butuhan eh. Ayan, Oo, yung tuta. Ako payag na ako matalo. Okay na yun. Basta maging isa lang tayo. Parliamentary tayo. Itong bagay na to. Ito na yung makikita ko na yung overspending masolusyonan natin. Tsaka pagkaayaw natin yung Pangulo, hindi natin kailangan magwala, hindi natin kailangan kung ano-ano, vote of no confidence lang, di palitan natin yung Prime Minister, ganun lang. Kasi ako, sa nakita ko sa 4 na taon ko, ang bagal eh. Sobrang bagal. Isipin mo, may isang batas kayo, pag-uusapan nyo ng napakatagal, aabangan mo yung House. Pag nagkasundo na yung dalawa sa bicameral, dadaling kay Presidente, ibibito. Ang laki na lang ginastos dun. O hindi kagaya ng parliamentary, pagka-party system na tayo, kung ano yung gusto ng Prime Minister, yun ang, ano yun natin, yun ang gagawin natin. Sana maging ganun tayo. Sana dumating ang panahon na pagka nagkatotoo na si Ma'am Inday na ang presidente, tama yung sinabi ni Patron. Dapat yung kagad eh. Yung kagad. At pag nangyari yun, sana meron na rin, alam nyo, ganyan naman kasi yung ating 1935 Constitution eh. Ganun naman yun. Meron tayong re-election. Kasi dyan minsan eh, dahil sa walang re-election, yung presidente, mahaba kasi ang 6 na taon sa presidenteng Alang Silbe. Yan. Di ba? Maikli siya pagka ano. Napaka-iksi naman para sa magaling na presidente. Sana magkaroon ng re-election. Sir Lito, hindi kaya ipagmalaki ni Marcos Jr. sa SONA itong pagkakulong nila Marcoleta at Jinggoy at yung CONAS na yan? Baka sabihin niya na sa SONA niya. Ewan ko, as ang balita, si dating Speaker Martin Romualdez daw kakasuhan. Pero tagal-tagal na sasabihin kakasuhan. Wala naman nangyayari hanggang ngayon Ewan ko. May bulong-bulungan din na sa araw na yun, naarestuhin siya para daw ipagmalaki doon sa SONA. Balita, meron din balita na yung mga contractors daw, kung 10 contractors daw, papa-aresto. Ano. Pero wala Baka mauna pa si Sen. Robin ang arestuhin nila. Malamang ako Huwag naman, magiging presidente pa yan. Magiging vice president pa yan. Kasi nauna pa si Barcoleta na nakulong kaysa kay Romualdez. Magkakagulo. Oo. Subukan O nila. grave threat yan. Subukan nila. Magkakagulo, grave threat yan. Hindi, magkakagulo. Basta! Ano palalain? Meron akong isang gustong itanong kay Senator Robin. Apo. Kasi nung nagano ka, kailan ba yon? Itong linggo na to, nagsalita ka tungkol doon sa ombudsman. Sinabi ng ombudsman na parang hindi mo yata sila nire-respeto, hindi ka sumasagot. Naayos na po yun. Oo, so umano ka medyo napigil yung pagsasalita Hindi mo ko ron. maintindihan Ako, kasi may kinalaman pa rin sa impeachment court yon. Kasi napakahalaga ang integrity ng judge, di ba? Pagka ganun, ang lumalabas, hindi ka sumusunod sa batas, ano karapatan mong maging huwes, hindi ka nga sumusunod sa batas? Kaya po, nagsalita ako doon, nagmanifest ako, nagmanifest. Hindi yun irrelevant, katulad ng sinasabi. Opo, yun po ang hindi ko rin maintindihan kay kasamang Senator Bendalo, si Erwin. Bendalo yan. Opo, bakit niya nasabi yun? Pero siyempre, dapat nating respetuhin ng bawat opinion ng bawat isa. Gusto niya, dalhin na lang daw sa session. Sa Lunes session na. So pag-uusapan namin yan. Ang magandang balita naman po dyan, nagkaintindihan na po kami ng ombudsman at nandun na po sa kanila. At sinabi po nila na nandun nga. Opo. Merong lumalabas ngayon na balita, Senator, na si John B. Cremulya
pinapatugis na raw si Senator Bato de la Rosa. O, alam naman natin, doon nga kayo inuugnay, itinakas nyo daw. Ano? Meron ding Sa lahat ng tumakas, yun ang naglakad, ha? Ayun nga eh. Nauuna pa nga sa'yo eh. O ngayon, isa pang issue na nakadikit dyan is yung pagsasalita ng US sa ICC na talagang nilalabanan nila ang ICC na they will dismantle ICC. Ganun ang pagkakasabi nila. So bakit sa tingin ninyo ang ating bayan pinupursu pa rin ito samantalang Alam mo, itong ibang mga bansa? Pare ko, dapat hudyat na yan sa gobyerno natin. Kasi ang sinabi ng Amerika, yung allies, aming mga kakampi, dapat suportahan. Tayo, kung makasuporta tayo sa Amerika, sa usapin ng dyan sa China, South China grabe. Sea. Pero bakit pagdating sa ICC, parang ang bagal natin? Dapat yung pagka-announce ng Amerika, banat tayo kagad, di ba? Pero bakit kaya? Kasi siguro nga, may mga gusto pa silang maswak dyan. Kasama na ako. Di ba? Pero ang hiling ko, total naman, galing na mismo kay Trump. Si Trump pagsalita dyan, tapos si Rubio, ha? Sipin mo, dalawang mabigat na yun. Sana sumunod na ang Pilipinas dyan. Kasi malinaw naman yung sinabi doon na leftist, pare. Kung ano yung sinabi ko doon sa hearing, yung sinabi ko, di ba, dinala nyo si Digong doon, alam naman yung puro leftist ang nandun. Yun. Yun mismo ang sinabi ng Amerika na ginagamit ang ICC dahil puro leftist nga doon. So bakit mo dinala si Digong doon? Pambihira, oo. Kaya sana po bilang tayo alay ng Amerika, sumunod na po tayo sa sinabi ng Amerikano. Sinasabi nila kasi dyan, matagal na tayong umatras. Oo, umatras nga tayo, pero bakit tayo nagsusupport? Kung anong sabihin natin, sinusunod natin. Yung sa amin, yung kaso ko, kaugnay nun Dahil obstruction of justice sa warrant of arrest ng ICC. Pambira, si Bato. Isipin nyo, si Bato nagtatago. Hindi natin alam kung nasan yung senador natin na inelect, number 3, number 4. Hindi natin alam kung nasan dahil sa ICC. Kaya nga nung nagsalita ako doon, sabi ko, hindi ako kailanman magpapasakop dyan. Never ako magpapasakop sa dayuhan. Sayang naman tong damit ko. Si Andres Bonifacio pa yun nandyan. So kung hindi ka nila mapapakulong dito sa kaso mo, sa ikinakaso nila sa'yo, baka naman mamaya yung ICC warrant naman na lumabas para magtago ka, para mabawasan kayo. Ako ang sinabi ko sa kanila, kasi iba yung kay Bato. Yung kay Bato kasi medyo mahaba sintensya nun. Yung sa akin, obstruction of justice. Kung yan ang pagkakataon ko para makita ko si Papasok, Digong, no? Oo. yes, ako dyan. Sama na ako dyan. Sama Jack, ako dyan. sama ka? Oo, Hindi ka pwede. Nalakas ako. Papalit ka daw doon kay PRRD. Palit na kami. Paano na? Dalawa na kami magkahama ni Hello. Mahirap naman yung kapalit. Nahirapan Gusto ko mapunta doon kung nandun si PRRD. Pero kung wala na si PRRD, malabo naman yun. Ako gusto... pare, ilang taon na kong nandyan, 2 taon na kong babalik-balik doon. Makita ko lang si Digong. Hindi ako pinapapasok. Pero kung yun ang chance, pare, at mapakita ko sa taong bayan na ito ang injustices dito sa ating bayan, okay sa akin. Sasama ka, may laya walang yun, problema, tol. Walang problema. Obstruction of justice, 1 taon lang yun. Ayos lang. Pwede yun. May piyansa pa nga yun sa atin, ha? O, umaming ka na. Sabi mo, ikaw nagtago kay Senator Robin. Kay Senator Bato. Paano makapunta ka ron? Gusto mo makita si tatay? Hindi pa, Sir Lito, hindi pa ba pwedeng lumabas si Bato? Dahil nagsalita naman ng Amerika na kung sino man ang Gandang tanong yan. Hindi pa rin Huhulihin siya. O paghuli, saan dadalhin? ICC. Dapat ngayon, kung susundin nila yung mismong ICC rules, dapat sa husgado muna natin. Oo. Yun nga yung binaliwala nila nung kay Presidente Digong. Sino po ang uhuli? Si Trillanes po ba? Siya yung Si ano sheriff? Siya yung yung parang sheriff. sheriff Hindi, pero sa tingin nyo, kahit sa statement ng Amerika, gagawin pa rin nilang padala si Bato sa ICC? Kaya nila. Baka diretso sa Gagawin Villamor pa rin yan. nila. Kung si Pangulong Duterte nga, binaliwala nila Hindi, kasi wala pang wala pang statement ang Amerika nun. Na kung sino man ang matatanggalan ng visa, isa na Siguro kailangan, pare ko, magbigay ng talagang formal na
official na statement official statement ng presidente na talagang wala na tayong support sa ICC. Siguro kung mangyayari yun at sasabihin niya na dadaan na sa kung ano yung sinabi ng Kano. Di ba madalas na Pero, magdalo, Senator, kung ano yung sinabi ng Kano, yun naman Susundin ang niya. mangyayari. Oo. Magpaumanhin nyo, Senator, pero binanggit na yan ng Presidente. Actually, sinigundahan pa yan ni dating SOJ na ngayon ay ombudsman na hindi sila makikipagtulungan. Parang ang huhulihin pa nila eh. Pero walang official walang official na talagang order eh. Kailangan may official order. Kasi yung salita ng politiko dito sa Pilipinas, sa hangin lang napupunta eh. Oo, walang May komento na rin ng Malacanang yan, si Auntie Claire. Mapatungkol Magkaiba sa daw eh. Magkaiba ang pulisiya. Amerika, Oo, pulisiya. Pilipinas. Mali siya doon kasi ang sinasabi ni Auntie Claire, ang sinasabi ng Kano, hindi yun polisiya. Ang sinasabi ng Kano, 1776, ano nila yun eh? Constitution. Liberty. Yun ang sinasabi ng Kano. Hindi So, sila ibig sabihin, magpapasakop hindi sa sila magpapasakop kahit na sinong korte. korte o foreigner. So, di ba naka-angkla tayo doon sa 1776 na liberty? Di ba yan ang pinaglaban din nila Andres Bonifacio, yung kalayaan na yun. So, anong sinasabi niyang hiwalay doon? Parehas yun. Na hindi tayo magpapasakop sa kahit na sinong foreigner. Partida, lawyer pa yan, ha?